Anong government reforms ang kailangan natin? Kailangan ba natin ng third-party audit, private firms that will really audit kung yung nagagasta natin for education ay napupunta talaga para doon? Alam niyo po, meron naman pong ganyang sistema tayo sa loob ng gobyerno na sa totoo lang napakahigpit. Yung COA, yung Commission on Audit, nandiyan din po. Yung Kongreso, nandiyan din naman na mag-oversight. So, para sa akin lang po, sapat naman yung ating check and balance to make sure that it is happening. Alam niyo po yung kailangan talaga, siguro, karagdagang tao, karagdagang mga organisasyon na tutulong kasi malawak po talaga yung sistema ng edukasyon. Libo-libo po ang ating mga classrooms, milyon ang ating mga guro, milyon ang ating mga bata. Kahit po may sapat na pera, hindi kakayanin na si DepEd lang ayusin niya ang problemang naipon sa loob ng ilang dekada. Kaya nga po, kahit kami mismo sa EDCOM, nananawagan kami lagi sa mga universities, sa simbahan, sa iba't ibang civil society organizations, tumulong tayo sa reformang ito. Kasi kahit naman may pera si DepEd, kailangan niya ng tutor volunteers mula sa universities, mula sa mga iba't ibang youth organizations. Kailangan niya ang tulong ng mga LGU para mag-build ng classrooms. Kasi nga po, hindi niya kayang gawin ito lahat. Kasi talagang malaki yung problemang naipon. Siguro po kung hindi tayo naghahabol, pwedeng kaya niya. Pero sa ngayon po, nas pinagdadaanan natin, kailangan lahat makilahok para talagang maigastos po ito ng mahusay at dapat malinis. Doon po pwedeng pumasok ang media, doon po pwedeng pumasok ang civil society organizations na habang nagtutulungan po tayong lahat, walang shortcut at talagang magawa ito ng may integrity at dapat timely. Oo, years of neglect po kasi yung sinasabi Totoo ninyo, po sa inyo na rin po nang galing. Pero may COA Totoo naman na po noon yun May COA naman na noon to audit kung saan napupunta po, di ba? Yung Pero yung ibinibigay flood natin control, for hindi din naman na-audit, ano? Kaya nga, so you think kaya na ng OWA gawin ito? Hindi natin kailangan ng private institutions to Well, really check kung saan napupunta yung pondo for DepEd? Pwede po. Pwede pong tumulong ang private organizations. Kaya nga po yung project bukas ng DepEd, magandang hakbang. Kasi sa pamamagitan ng inisyatibo pong ito, isinasa publiko para transparent ang data ng DepEd. Siguro po dapat ang mangyari, dumagdag pa ang datos na nagiging na nasi-share po doon at merong transparency. Tapos po siguro, DepEd can work with civil society organizations. Dati po, marami din namang pagkakataon na nakipagtulungan talaga ang DepEd sa ibang civil society organizations para siguruhin na, for example, yung classroom talagang nandoon, natayo talaga para walang ghost classrooms. Para po meron ding audit ng mga estudyante para mapigilan yung ghost students na ginagawa din naman ng PAYAC. So, maganda po na talagang magtulungan lahat. Tama po kayo, hindi lang siguro sa paggawa, pero sa pagsiyasat. Yung EDCOM din po, kung nabalitaan po natin, meron pong extension for 2 years para sa pamamagitan po ng EDCOM na siguro proactive din po na magsisiguro na nangyayari ang reforma at tama ang nangyayaring reforma, nandyan po for the next 2 years pa para siguruhin na yung buwelong ito na meron tayo para sa ating bansa talagang hindi masayang at magawa ng mahusay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!